At ito nga yung mas malalim na pagtingin doon sa sinasabing sistematiko o sistemikong pagsasamantala. By the way, naka-record pala tayo, no? So para sa reference din ng mga hindi makakadalo ngayon. So bago tayo tuluyang mag-umpisa, sabi dito ay content warning, no, violence. Pero para sa akin, hindi naman siya violente. Marami na ako nakita na mas violente kaysa rito. Pero sige, trigger warning lang. Okay, itong Zagu worker strike ay hindi ko to inabot, no? Dahil dumating ako sa Spark ay 2019 pero Setyembre na. Ito ay maaaring mga maagang bahagi ng 2019 at siyempre sa Pasig ito, sumikat ito yung picket ng mga manggagawa sa Zagu dahil si Vico Soto ay dumalaw doon sa picket, di ba? Kung natatandaan ninyo. At kaya dumalaw si Vico Soto ay ayan, nababasa na ninyo sa screen yung issue na kinakaharap ng mga manggagawa, no, mayroong intimidasyon ng mga pulis at hinaharas sila na yung management ay bumayad ng mga goons, no? Hindi ko alam kung yung mga goons na yon ay iskirol na mismo kasi sa mga picket o sa mga ganyan na welga may tinatawag na iskirol. Yun yung mga strike breakers, no? Ang trabaho nila ay guluhin yung picket at basagin yung welga, no? Sirain yung hanay para makapag-umpisa ulit yung operasyon ng trabaho. Dahil kapag ka nagwe-welga, 'di ba, binabarahan yung entrance at yung exit ng kumpanya para hindi makapagpatuloy yung pagtatrabaho. So, yun ang trabaho ng iskirol. Basagin yung hanay ng mga nagwewelga para makabalik yung pagtatrabaho ng kumpanya. At madalas yung mga iskirol ay goons. Kasi makikipagpupukan talaga sila. At mayroong batas kasi na kapag mayroong ongoing na picket o may ongoing na welga ang mga manggagawa ay hindi pwedeng lumapit ang pulis, no, sa distansyang 50 metro, no, 50 meters. Pero dito ay nilalabag yun ng pulis. Kaya sumikat ito, no, kasi si Vico ay nakialam dito. So, syempre, yung ika nga sa Ingles ay yung mileage na dala ni Vico, naitambak din dito. No? Bukod dyan ay syempre alam ng lahat, Nutri-Asia. Nakalaylo pa ako nito, hindi pa ulit ako kumikilos ng panahon na nangyari ito. 2018 yata, 2019, tama ba? Parang ang aga naman, parang ang late na yata. Ang alam kong Nutri-Asia ay mas maaga kaysa rito. Kasi wala pa rin ako sa Spark no nangyari ito eh. At ayun, mabalik pala ako dito sa Zagu. Ang dahilan ng kanilang pagpikit ay contractualisasyon. No, kaya ako nasabi na si Adrian bilang nagtrabaho na ay maiintindihan niya to. No, dahil ang contractualisasyon ibig sabihin kada 6 na buwan o mas maikli. Minsan may mga management na talagang walang puso, no, kada 3 buwan mag-e-endo ka, mag-e-end of contract ka. So ibig sabihin kada 6 na buwan wala kang trabaho. At kada 6 na buwan o kada 3 buwan ay nanganganib yung bread and butter mo na ipinapakain mo sa pamilya. So, unfair labor practices, alam natin yan, mababang pasahod, walang benepisyo, overtime na hindi binabayaran, inhumane working conditions, bawal umihi, bawal iwanan yung conveyor belt, kung conveyor belt man yun, unjust termination, sinisante ng walang pasabi, hindi nakakuha ng separation pay yan, mga grounds yan ng unjust termination, at union busting. Siyempre, kapag mayroong isang grupo o organisasyon sa loob ng pabrika na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa, target ka agad yun. No, kung paano yung mga estudyante sa loob ng eskwelahan ay target ng management, ganun din naman sa pabrika. Di ba? So, yan yung issue ng Zagu. At halos ganun na ganun din yung issue ng Nutri-Asia. Dito talaga, nakita natin sa TV, bugbugan talaga dito. No, kaya sinabi kanina na trigger warning eh. Pacific Plaza Worker Strike sa BGC ito, 2018. At mga kasama rin sa BMP ang naglunsad nito. Ang ginawa naman nila ay, siyempre ito ay residential area, no? Pacific Plaza ay isang condo, no? Isang building ng condominium. Hindi naman nila pwedeng harangan yung entrance at yung exit noon kasi may mga residente roon, di ba? At katunayan, nasa building na yan si Maria Ressa, ng Rappler. At bukod sa kanya, mukhang si Dick Gordon din yata. No? Pag tanungin nyo na lang sa mga kasama natin sa Spark, si Red, nakabisado ni Red yung istorya nito. Pero sigurado ako si Maria Ressa ay nasa loob ng building na ito. No? So, hindi siya pwedeng sarhan yung entrance at exit ng building sapagkat may mga residente nga. So, ang ginawa na lang ng mga kasama ay sinubukan nilang iparalisa
yung supply ng tubig, tama ba? Doon sa buong kondo, no? Pero hindi yun naging matagumpay, no? Kasi nakahanap ng paraan yung management kung paano susulutin, no? Kung paanong alamin na makapag-operate yung water system ng building kahit na pinilit i-paralyze ng mga kasama. Pero anyway, napalayo na ako dahil sa kakukwento sa background ng mga nakaraang welga, ng mga nakaraang strike na ito sa iba't ibang kumpanya. Pero ang tanong ay bakit? Diba? Bakit may nagpipikit? Bakit mayroong nag-i-strike? Bakit mayroong nagpo-protesta? Yan ang palaging tanong, bakit? Saan ang gagaling yon? So, para maintindihan natin kung bakit mayroong nagpo-protesta, bakit mayroong nagpipikit, ay talagang maunawaan natin na nabuhay tayo sa isang lipunang kapitalista. Kaya ako pinilit tanong kung nakakuha na kayo ng arak kasi ito yung dulo ng arak, di ba? Kumbaga sa isang series, dito magtatapos yung episode 1 na arak. Anong ugat ng kahirapan? Ang ugat ng kahirapan ay ito, yung kapitalistang pagsasamantala. So, nabubuhay tayo sa isang kapitalistang lipunan. No, ano ba ang lipunan? No, ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao. Hinanap ko pa talaga to sa UP Dictionaryong Pilipino kasi medyo nalalabuan ako dun sa sinasabi ng English. Baka hindi ko lang talaga siya ma-internalize. Pero ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao na mayroong common denominator. Sila ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa at yung pakikipag-ugnayan nila, mayroon silang commonality. So, bilang nabubuhay tayo sa isang lipunan ng kapitalista, sabi rito, 2 slides ago, we live in a capitalist society. At ang sabi naman dito sa definisyon ng society ay isang pangkat ng mga tao na nabubuhay ng mayroong common denominator. So, anong common denominator natin sa isang lipunan ng kapitalista? Yun ay walang iba kung hindi yung sistema ng kapitalismo kung saan ang lipunan ay nahahati sa dalawa. No? So, mayroong mga tao na nabubuhay sa tubo. Sabi dito sa slide ay it's a society, no? Capitalism or the capitalist society is a society divided into those who live off of profit. Profit ay tubo. So, ibig sabihin nabubuhay dahil sa tubo, sa pagkakamal ng tubo. At yung mga tao na nabubuhay sa sahod. So in short, itong mga nabubuhay sa tubo ay ito yung mga naghaharing uri. Ito yung mga kapitalista. Ito yung mga boss, yung mga manager. So kung si Adrian ay na-endo, no, bagamat hindi ko alam kung ano yung kanyang pinanggalingan na kumpanya o ahensya o workplace, ika nga sa English, workplace, no? Pero sigurado ako na yung mga nang-endo sa kanya ay ito, yung mga nabubuhay sa tubo, no? O naghaharing uri, the ruling class, no? At yung mga katulad niya na naiendo, nawawala ng trabaho kada 6 na buwan, ay yun yung mga nabubuhay sa sahod, those who live off wages. Okay. So ulit, no? Ulit nangyayari yung mga nasaksihan natin kanina. Balik ako dito sa mga unang slides, no? Nangyayari itong mga nasaksihan natin na ito, Zago worker strike, Nutri-Asia worker strike, Pacific Plaza worker strike, sapagkat tayo ay nabubuhay sa isang lipunang kapitalista. Ayan. No? Na ito ay isang lipunan na mayroong mga yumaman dahil sa tubo at mayroong mga nananatiling mahirap, no? Sapagkat walang ibang inaasahan kung hindi yung kanilang sahod. No? So yun yung kumbaga ay simpleng sagot dun sa mga naunang tanong na bakit mayroong mga nagpipikit, bakit may mga nag-i-strike. So focus muna tayo doon sa sahod. Ano ang mali doon sa cycle ng sahod at trabaho? Sa totoo, sa tingin ng marami ay normal lang siya. Ganun naman talaga, di ba? Magtatrabaho ka, sasahod ka. Di ba? Hindi naman pwede na tumatanggap ka ng pera na wala kang pinaghihirapan. Sa isang banda tama yun. No? Kinakailangan mo magtrabaho upang ikaw ay sumahod. Kinakailangan mo magsikap para ikaw ay magkapera. Ito palaging sinasabi ng mga toxic positive, mga umaapaw sa toxic positivity, di ba? Na magsumikap kasi kayo, no? Puro kasi kayo reklamo, tingnan nyo kami, nagtatrabaho kami, no? Nabubuhay kami ng rangal, no?
tama naman, kinakailangan mo naman magtrabaho para sumahod. Pero, yung akala natin na normal na everyday transaction, papasok ka, 8 oras, magta-time in ka, ta-time in ka ng alas 8, no? Tapos pagdating ng alas 5, magta-time out ka, at 15:30 may matatanggap kang payslip, no? Nakalagay doon araw-araw mong sahod, kung ilang beses kang na-late, dideduct yun. Normal na normal siya, di ba? This everyday transaction at first glance seems totally acceptable. Napaka-normal niya. Pero may mga anomalya doon sa likod ng sistemang pasahod na siyang backbone ng kapitalismo, no? So, tingnan natin ano yung mga anomalya na yon. Para maintindihan natin kung ano yung mali doon sa sistema ng pasahod, ay dapat maintindihan natin tong 4 na truth. So, kung meron tayong mga hawak na notebook o notepad o kahit na i-message niyo yung sarili niyo sa Messenger, ang point ko lang ay paki-note ito, no? Hindi natin dapat malimutan itong 4 na ito. At para sa isang manggagawa, napakadali nitong intindihin. Una, ang sahod ay presyo. So, mamaya hihimay-himayin ko yan. Ikalawa, ang sahod ay puhunan, investment, capital. Ikatlo, ang sahod ay siya ring pinanggagalingan ng tubo. At ika-4 ay ang sahod ay mula sa manggagawa, no? Yung kahuli-hulihan, yung wage is from the workers, iyon ang pinakamalupit, no? So, iyon ang pinakadapat nating maintindihan. Ulit, 4 truths behind wages. Una, wage is price, ang sahod ay presyo. Ikalawa, wage is capital, ang sahod ay puhunan o investment. Ikatlo, wage is the source of profit. Sa sahod din ang gagaling ang tubo ng kapitalista. At yung huli, wage is from the workers, o ang sahod ay nagmumula sa mga manggagawa. Okay, isa-isahin natin. Doon tayo, wage is price. Ang sahod ay presyo. Bakit ko sinabi o bakit sinabi ni Kapopoy? No? Kasi itong ating tinatalakay ay mula doon sa mga isinulat ni Kapopoy na kung hindi ako magkakamali, puhunan at paggawa. Okay. At hindi ito solo ni Kapopoy, ha? Hindi yung parang nagising si Kapopoy na, sulat ako, puhunan at paggawa. Hindi yon. Ito ay hinalaw niya sa political economy. Tama ba? Paul Econ. Oo. Na ni Vladimir Lenin, no? At ng karanasan ng uring manggagawa sa Pilipinas. So hindi ito inimbento lang o hinugot sa hangin. So ulit, no, wage is price, ang sahod ay presyo. Okay, so halimbawa, tingin tayo doon sa parang upper right, yung may icon ng baboy, ng manok at ng baka. Sige. Sige, kahit na wag na kayong sumagot, pero kunwari tinatanong ko kayo, sino nakakaalam per kilo ng baboy? Nung nasa Bataan ako, hindi pa ako nagtatrabaho rito sa Maynila, ako namamalengke sa amin. At noon, ang baboy ay nasa 240 kada kilo. Liempo yun, ha? Kasi nagbabago yung kilo kada parte, di ba? Sabihin na natin na ngayon ay nasa 250. Pero nung nag-research, sinabihan ako ni Angela na ako ang magtatalakay ngayon, di nagbasa-basa ako, no? Pumapalo na rin daw sa 300 kada kilo ng baboy. Pero sige, sabihin natin 250. Sino ang nagsiset ng halaga nung 250? Ayun, 300 plus daw, sabi ni Cas Justin. Tama yung nabasa ko, maabot ng 400, tama. O yun, sabi naman ni RJ ay mas mura daw yung manok ngayon kaysa isda o baboy. Sa isang banda, tama yon. Oo, kasi hindi ko alam kung ano naging problema, pero recently mayroong swine flu, di ba? So talagang napakahirap magpasok ng baboy. At syempre, yung dinaraan ng bureaucracia, yung dinaraan ng tip sa customs, may dagdag sa presyo yon. Anyway, babalik tayo doon. So sige, set natin na 300 ang presyo ng baboy. Sino nagsiset ng presyo ng baboy? Di ba yung tindera? Ano? Sabihin na natin hindi yung tindera. Yung hog raiser, yung mga nag-aalaga ng baboy. In short, yung seller ang nagdidikta ng presyo. Yung seller ang magsasabi kung magkano ang baboy. Kung ako ay mamamalengke at pupunta ako sa palengke, sasabihin ko na, siya, pagbilan nga ho ng baboy, magkano ho baga ang 1 kilo? No, sasabihin sa akin ng tindera, 300 per kilo. Pag umalma ako at sinabi kong, sa TV ho ay 250 lang ang kada kilo, ano sasabihin sa akin ng tindera? Bakit hindi ka sa TV bumili? Diba? Magagalit sa akin yung tindera pag tumawad ako.
No? So, sabi ni RJ, ironic kasi ang manggagawa ang may skills pero ang kapitalist ang nagtatakda ng presyo at kita. O mamaya yon medyo na pe-preempt yung discussion. Advance si RJ no kasi nakuha na niya ito. Pero yun yung bottom line nun na anyway, mabalik ako. Ang nagse-set ng presyo ay yung seller kung sino yung nagtitinda. Diba? Ang nagtitinda ng baboy ang nagse-set kung magkano per kilo ng baboy. Hindi pwede na akong consumer o akong buyer ang magsasabi. Gusto ko 120 lang yan. No? Kasi kung ganun, di bagsak presyo lahat. No? Gusto natin lahat makamura. Okay. Bottom line ay ang nagse-set lagi ay yung seller, yung nagbebenta. At yung buyer ay wala siyang magagawa kundi sumunod doon sa itinakdang presyo. Kung ayaw mo, sa iba ka bumili. Pero, sa isang manggagawa, bakit yung kapitalista ang nagsiset ng presyo? For example, ito, konkreto kong karanasan para mas maintindihan natin. Nung ako ay nag-apply ng trabaho sa Clark Freeport Zone, pangalawang trabaho ko yon. No? Galing ako dati sa LGU, local government unit namin sa Bataan. Lumipat ako sa Clark at marketing yung trabaho ko, nasa advertising. Tinanong ako nung HR no, kung magkano yung rate na target ko. Di sinabi ko yung rate na target ko. No, kasi sa LG, nakalinya ako maging permanente. At yung entry level na permanente sa gobyerno ay umaabot ng 22,000. So, pinresyohan ako ng HR. No? Ang sabi ng HR sa akin, okay, yan yung target mo, kaya namin ibigay yan sa'yo ngayon. No? Pero hindi ka natataas dyan. Ang punto ko, kung ako ay nag-apply ng trabaho, ako ay nasa katayuan ng seller. Binibenta ko yung sarili ko, di ba? Kaya nga ako naghanda, nag long sleeves, nag necktie, nagpabango pa, naghanda ng curriculum vitae, pinaghandaan ko yung interview kasi kailangan kong ibenta ang sarili ko. At ako yung seller. Pero ang nagtatakda ng presyo ko as a worker, yung presyo ng aking lakas pagawa, yung presyo ng aking skills ay yung HR na ahente ng management. In short, ang nagtatakda ng presyo pagdating sa buhay ng manggagawa ay yung buyer. No? Ironic siya. Ito yung sinasabi ni RJ na ironic. No? Sa market, sa palengke, literal na palengke, ang nagtatakda ng presyo ay yung seller ng baboy, seller ng manok, seller ng baka. No, yung buyer na mamimili sa palengke, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod doon sa tinakdang presyo. Kung ayaw niya, sa iba siya bumili. Bakit ang isang manggagawa kapag nag-a-apply sa trabaho, ang nagse-set ng presyo ay yung management, yung kapitalista, no? At yung applicant, kung ayaw niya yung rate, edi humanap siya ng iba. Baliktad siya, di ba? Ironic siya. Yun, medyo katanggap-tanggap pa yun. Pero nung lumipat ako sa pangatlo kong trabaho, Australia naman ang boss at chat support ng Amazon at eBay Australia, Amazon Australia. So kapag mayroong mga reklamo, yung mga buyer, customer service, no? Kapag may reklamo, halimbawa may damage, yung natanggap nilang item o hindi nakarating sa kanila o mali yung natanggap nilang items, so mag-i-email sila, di ba? O ko-contact sila sa customer service ng eBay o ng Amazon Australia. So kami yon yung sumasagot. Nandito sa Pilipinas yon yung customer support o customer service ng Amazon at ng eBay Australia. So pagdating ko doon, taas ng sahod ko doon sa pinanggalingan ko, di ba? Pinantayan niya yung sasahurin ko dapat sa gobyerno na 22K. Paglipat ko doon sa Australian company ay 18K na lang yung sinasahod ko. Diba? At ganon lagi yung linya. Sorry Mr. Atienza, no? We can only allot 18,000 per head for our staff. And if you're not amenable with our rates, then you're free to go. Diba? Malaya kang maghanap, malaya kang ibenta ang sarili mo sa iba. No? Kaya ito yung sinasabi ng slide na itong slide na ito, no? Sa paningin ng kapitalista, sa paningin ng boss, ang manggagawa ay hindi tao, kundi isang kalakal na binibenta. Sa paningin ng kapitalista, ako ay hindi isang tao, ako ay isang kalakal, no? Ako ay isang commodity, no? Binebenta ko yung aking sarili. At dito sa transaksyon na ito, hindi ako na seller ang magdidikta ng presyo, kundi yung bumibiling kapitalista. Ayan, 8 hours of a worker's life, yung kanyang katawan, yung kanyang isip, yung kanyang talino, yung kanyang lakas ng pangangatawan, yung lahat-lahat na meron siya, talento, abilidad, skills, pipresyohan siya.
8 hours ng kanyang pagtatrabaho ay 600. NCR rate ito, no? 8 hours maghapon, 600 per day. O, yan ang presyo ng isang manggagawa. Kaya nasabi natin ang sahod ay presyo. Okay? So, ulit, isa-sum up ko. Sa transaksyon sa pagitan ng manggagawa at ng kanyang boss, pinipresyo ng boss yung skills, yung talento, lahat ng kayang gawin, lahat ng kayang i-offer ng isang manggagawa. No? At yun yung daily na sahod, no? Yung daily wage, yun yung presyo ng manggagawa. At sa pagpipresyo sa manggagawa, ang nagtatakda ay hindi siya na manggagawa. Wala siyang karapatan. Hindi niya pwedeng i-insist na ako, 22,000 na ang sahod ko bakit ibababa mo pa ako ng 18,000? Di ba dapat pataas? No, di ba dapat palagi ay vertical upward movement dapat ang sahod? Pero bakit bumaba pa ako sa 18K? No? So hindi ako pwedeng magreklamo ng ganon. Kasi kapag nagreklamo ako, sasabihin sa akin ng management, di humanap ka ng iba. Diba? So muli, ang sahod ay presyo na isang anomaly, no? Dahil ang nagtatakda ay yung buyer at yung seller ay walang karapatan. Okay. So ito yung pagsasum up, no? At ito rin yung sinasabi ni Kas RJ kanina na na-gets niya yung point ko doon sa baboy. So ang commodity ay isang produkto, ang commodity sa Tagalog ay kalakal, no? Ay isang produkto o serbisyo na nilikha para ibenta, no? At dahil siya ay ibinibenta, siya ay pinipresyuhan, no? Sa kaso nga ng mga manggagawa, ang kalakal ay yung kanilang sarili mismo. Yung manggagawa na punong-puno ng skills, punong-puno ng talento, punong-puno ng kasanayan, ibinibenta niya yung kanyang sarili bilang kalakal. No? Sorry. So sa ekonomiya natin ngayon, sa sistema natin ngayon, na sistemang kapitalista, ang manggagawa ay isang kalakal na ibinibenta sa merkado, no? Kaya paano ko ba siyang mas ipaliliwanag? Ito yung dahilan kung bakit yung mga mag-aaral ngayon ay pinipilit tayo na mag-focus sa isang skill. 'Di ba? Sa pamamagitan ng K-12. Sa isang banda tama 'yon, no? Meron kang specialization. Maganda 'yon May specialization ka at kung nasan yung strength mo, doon ka magfo-focus. So halimbawa, yung mga magagaling sa logic and arithmetic, normal na sila ay mag-focus sa accountancy, mag-focus sila sa engineering. Yung mga magagaling sa interpersonal skills, magaling magsalita. So normal na mag-focus sila sa humanities, sa communication, sa education, teaching. Normal 'yon. Linangin mo kung nasaan ang strength mo. Pero hindi ito yung motibo ng kasalukuyang sistema, lalong-lalo na sa edukasyon, o kaya tayo pinagpo-focus sa iilang skills ay para madali nating i-market ang sarili natin. 'Di ba? Yun naman palagi yung ay unique selling proposition. Pagdating natin sa merkado, hahanapin nyo. Halimbawa, may binibenta kang produkto. Anong meron sa produkto mo na hindi matatagpuan sa iba? Kaya nga ang mga gadget, ang mga phone, ang mga tablet ay lagi at lagi nag-i-innovate. Ang mga app ay lagi at laging nag-update. No? Sapagkat laging hinahanap ng merkado, ano yung unique sa iyo na wala sa iba. At ganyan na ganyan ang karanasan ng mga manggagawa. Ang mga manggagawa sa sistema natin ngayon ay isang kalakal na ibinibenta sa merkado. Sabi ni Marx, ang manggagawa ay lumalagpak o nahuhulog sa antas ng isang kalakal. Ibig sabihin, hindi ka na tao. The worker sinks to the level of a commodity and becomes indeed the most wretched of all commodities. Ang manggagawa ay bumabagsak sa antas ng kalakal at hindi lang basta kalakal, kundi pinakalatak, pinakakawawa sa lahat ng kalakal. Bakit wretched of all commodities? Babalik tayo dito sa mga naunang slide na pinakita natin. No? Kasi buti pa yung kalakal. Halimbawa, bibili ako ng phone. Kapag ako ay lumapit sa, ano ba tong phone ko? Vivo, depende kung ano ang bigkas mo. So pag ako ay pumunta sa stall ng Vivo sa SM at nakita ko itong model na ito, sabihin na nating halagang 15K,
Hindi ko siya pwedeng tawaran. No? Sa palengke, sa Divisoria ka lang naman makakatawad eh. Pero pagdating sa mga stall sa SM, sa mga commercial establishments, malabo kang makatawad. No? In short, ang nagseset ng presyo ay yung seller, yung kumpanya, yung nagbebenta. No? At ako na bumibili, ako na buyer, ay wala akong iba magagawa kung hindi sumunod doon sa sinet na presyo. No, pero dahil nga baliktad sa kondisyon ng manggagawa, kaya nasabi ni Marx na the worker sinks to the level of a commodity at siya yung pinakakawawa sa lahat ng kalakal. Binabarat ng todo. No? Ika nga ay race to the bottom. Okay, so yan yung summary ng unang punto o yung unang katotohanan ng sahod. The four truths of wage o yung apat na katotohanan ng sahod. Ang una roon, ang sahod ay presyo. Okay. Kung mapapansin ninyo, no, mayroong roughly, no, may dalawang uri ng mga manggagawa. May mga manggagawa sa industry, yung mga nagmamanufacture, ibig sabihin meron talaga silang nililikha na produkto. Mamaya ay maunawaan ninyo kung bakit kinakailangan kong paghiwalayin yung dalawang uri ng manggagawa, yung mga nasa industries o manufacturing, at sa isang banda ay mayroong mga manggagawa na nasa service sector. So, ulit, yung mga manggagawa na nasa manufacturing o nasa industry ay sila yung mga manggagawa na may nililikhang produkto. Halimbawa, mga nagtatrabaho sa printing press, nag-iimprenta ng libro, produkto. May nililikha silang produkto na mahahawakan natin, tangible, magagamit. O yung mga nagtatrabaho sa electronics, gumagawa ng laptop, gumagawa ng mga devices na hawak natin ngayon, gumagawa ng mga phones. O yun, sila yung mga manggagawa sa manufacturing, sa industry. May nililikha silang produkto na tangible. Yung mga manggagawa naman sa service sector, intangible yung kanilang nililikha. Actually, wala silang nililikhang produkto. No? Serbisyo yung kanilang iniluluwal. Isang halimbawa nito, yung mga nasa BPO. No? Serbisyo yon, wala naman sila nililikhang produkto eh. Services, ibig sabihin, yung skills nila, yung mga graphic designers, wala naman sila nililikhang produkto. So, yung mga nasa advertising, yung mga strategic planners, mga empleyado ng gobyerno, mga teacher, di ba? Mga nurse, yung mga medical workers natin ngayon, mga nasa service sector yan, no? Dahil serbisyo yung ibinibigay nila. So, ang mga service workers, wala silang napoproduce na new value. Sabi dun sa unang bullet. No? Dahil nga wala naman silang produktong ginagawa. Mamaya mas maiintindihan natin yon. Bakit kinakailangang ibigyan diin yung mga manggagawa na may produktong ginagawa. No? Pero kahit na walang produktong nililikha yung mga service workers, kahit puro services sila, crew sa Jollibee. O yan, perfectong example ng mga nasa service sector. Service talaga yon. O, mga servers sila mga crew sila, mga staff, naglilinis ng mesa, naghuhugas ng plato, nagluluto ng fries. Service talaga yon. So, kahit wala silang nililikha na bagong value o produkto, hindi ibig sabihin na hindi sila nakakaranas ng pagsasamantala. No? Sila ay nakakaranas din ng pagsasamantala dahil sila ay nagiging kalakal din. No? So, kadalasan, ibinibenta nila yung kanilang sarili na mababa pa doon sa cost of living. No? At yun nga yung minimum wage. Bigyan ko kayo ng halimbawa, ulit, galing sa sarili kong karanasan na nung ako ay sa Clark Freeport Zone at ako ay nagtatrabaho doon sa Australian company. So, magkano sahod ko noon? Roughly nasa 18K. Parang mataas naman ako sa minimum wage. Pero ang minimum wage kasi sa Central Luzon, sa Pampanga, ay 310 per day. 310 per day. No? At kung ikaw ay rumirenta sa Pampanga, sa Angeles, ang renta sa dormitory ay naglalaro sa 1,500 hanggang 2,000. No? At kung nasa dormitory ka, di syempre bawal magluto, bawal maglaba. So paano ka kakain? Kakain ka sa labas, di ba? Paano ka maglalaba ng damit mo? Magpapalaba ka, di ba? So yung mga sahod na tinatanggap mo per day 310, yun ay kulang na kulang sa lahat ng mga gastusin sa araw-araw. Renta sa dormitoryo, pambili ng pagkain araw-araw, kahit sabihin natin na maglaba ka sa sarili mo, gagastos ka pa rin naman. So,
ito yung nararanasan ng mga nasa service sector natin, kadalasan yung mga nasa BPO. No? Kaya hindi ibig sabihin na wala silang nililikhang bagong produkto ay hindi na sila napagsasamantalahan. Napagsasamantalahan din sila. No? Dahil yung sinasahod nila kadalasan ay mababa pa doon sa cost of living. Okay, so ito may isang quote lamang mula kay Kapopoy. No? Ang sabi ni Kapopoy ay ang kailangan daw ng manggagawa ay hindi trabaho. No? Kasi ito na nga yung kanyang ibinebenta sa kapitalista. No? Ang kailangan niya ay may bumili sa kanyang labor para siya ay magkaroon ng sahod. No? Ano ang ibig sabihin nito? So, sa totoo, hindi naman pinag-uusapan kung ano ang trabaho mo eh. Diba? Ako ay nagtapos bilang isang teacher. No? Pero ako ay bumagsak sa noon. Ako ay bumagsak sa pagiging may empleyado sa service sector, sa advertising. So, hindi mahalaga kung ano yung trabaho, hindi mahalaga kung ano yung pinagtapusan mo, hindi mahalaga kung ano ang titulo. Ang mahalaga ay mayroong bumili sa'yo para ikaw ay magkaroon ng sahod at mabuhay. Okay. So, bago tayo lumipat doon sa pangalawang bullet, mayroon ba magtatanong? Sige, kung mayroong magtatanong ay paki-chat lang. Kasi alam ko, yun ay medyo mabigat na at medyo abstract. Medyo mahirap intindihin. So, wag mahiya kung mayroong mga magtatanong. Nadagdagan tayo ngayon. Kasama pala natin si CJ Maroma. So, sige lang. Okay, ipunin natin yung mga tanong kung sakaling meron. At usad na ako dun sa pangalawa. Ang sahod ay puhunan. Wage is capital. Okay, so pag-usapan natin siya ngayon. Mula doon sa kanina na ang sahod ay presyo, ngayon ang pinag-uusapan naman natin, ang sahod ay puhunan. Sahod ay kapital. Okay. So, may tanong si RJ. So, sa service sector, naaabuso rin? Oo. Basta manggagawa ay naaabuso. No? Lahat ng manggagawa, security guard, no? Serbisyo rin yun. Oras at kaligtasan yung kanilang tinataya. Ano pa? Mga medical worker, construction worker. Di naman lumilikha ng bagong produkto yun eh. Nagtatayo sila ng bahay, pero produkto ba yung bahay na maibebenta? So, mamaya mas maiintindihan natin kung ano yung ibig sabihin sa kalakal o produkto. No? Pero sa ngayon ay let's agree muna doon sa kumbaga ay common point na ang lahat ng mga manggagawa ay subject doon sa tinatawag na exploitation. Okay. Dito tayo, wage is capital. Sahod ay puhunan. Saglit nating ilagay yung sarili natin sa posisyon ng isang negosyante. No? Pikit muna tayo, tapos i-imagine natin na tayo ay negosyante. Tayo to, si Monopoly Man. No, ayun, naha-highlight naman pala si Monopoly Man eh. So, isipin natin na tayo to. No? Si Monopoly Man ay naglalabas ng pera. Pag si Monopoly Man bilang negosyante ay naglabas ng pera, tutubo yan, di ba? Kaya nga siya investment eh. Kapag ang negosyante, ang kapitalista ay naglabas ng pera, may hihintayin siyang tubo. Sino din ang mga may background sa business? Ang tawag dyan ay ROI, Return on Investment. O yun na, hindi na natin kailangang ipaliwanag. Nasa salita na mismo, Return on Investment. Pumalik yung puhunan mo. So, kahit naman magbukas ka ng karinderya halimbawa gumastos ka ng 10K, di naman pwede na yung kikitain mo ay 10K lang din. No? Wala ka ng tubo noon. So, ibig sabihin, naglalabas ng pera ang negosyante para kumita. Naglalabas siya ng pera para tumubo. Pero kapag ang manggagawa ang naglabas ng pera, so mula kay Monopoly Man, i-highlight naman natin tong si Bob the Builder to, di ba? Anyway, so tong si Bob the Builder, kapag ka si Bob the Builder ang naglabas ng pera, may babalik ba sa kanya? Wala, di ba? Pag ang manggagawa ang naglabas ng pera, pambili ng 1 kilo ng baboy, pambili ng bigas, pambili ng dilata, pambayad ng kuryente, pambayad ng renta, tuition fee ng anak, may balik ba yun? Wala, di ba? So, ang sahod ay puhunan. Ibig sabihin, namumuhunan si negosyante, no? Namumuhunan si Monopoly Man. Kapag namumuhunan si Monopoly Man, meron siyang tubo, no? The labor cost of a capitalist as it is spent
it grows. Habang ginagastos ng kapitalista yung kanyang pera, habang ginagastos ng kapitalista yung kanyang investment, lalo siyang lumalaki. Kaya nga naglalagay siya ng pera sa napakaraming investment eh. Perfect example, si Lucio Tan. No? Si Lucio Tan ay Philippine Airlines. No? Sa kanya rin ba ang BPI? Diverse, no? Hinahanap ko, sorry, ang tagal ko naglag. Hinahanap ko kung ano yung tamang salita. So, okay, sorry, kay Sobel Ayala pala ang BPI. PNB, okay, Philippine National Bank. So, ibig sabihin ay diverse. No, hindi lang siya airlines, meron din siyang banking. So, ibig sabihin, itong si Lucio Tan ay nagpapasok ng pera sa iba't ibang enterprises, nagpapasok ng pera sa iba't ibang negosyo, dahil habang inilalabas niya yung kanyang pera, lalo yun lumalaki. No? Lalo yun tumutubo. So, halimbawa sa Clark, ulit, no? Kasi mas madaling ipaliwanag yung personal experience eh. Sa Clark, naranasan ko rin magtrabaho sa isang startup na kumpanya ng mga Israeli. Sponge na may laman ng dishwashing liquid sa loob. Di mo na siya kailangan lagyan ng dishwashing liquid, nasa loob na, babasain mo na lang yung sponge. So, bago ka makapagtayo ng negosyo sa Clark Freeport Zone, ay gagastos ka na malaki. Unang-una, magpapatayo ka nung factory. Kung hindi ka magpapatayo, rerenta ka ng espasyo. No? Bibili ka ng materyales, mag-hire ka ng mga tao. So, nung nagtrabaho ko sa isang startup na kumpanya, parang ang minimum na magagastos nung Israeli ay 2.5 million piso na, no? Hindi na dolyar. So, natanong ko minsan yung Israeli, no? Bakit willing kang gumastos ng ganitong kalaki? Siyempre, para sa akin, malaki yung 2.5 million. Hindi naman ako milyonaryo. So, bakit willing kang gumastos ng ganyang kalaki? Simple lang, ang sagot ng Israeli, to earn money, you have to spend money. No? Para kumita ka, kinakailangan mong gumastos. Ganon si Monopoly Man. Ayan, naka-highlight pa rin naman si Monopoly Man. Ganon si Monopoly Man. Habang lumalabas yung kanyang pera, lalo siyang dumadami, nanganganak. Pero si Bob the Builder, kapag ginastos niya yung kanyang pera, yung sahod niyang 310 kung taga Central Luzon siya o 600 kung taga NCR siya, yung gastos niya, yung sahod niyang 600 o 310, hindi na yun madadagdagan. No? Kapag ginastos niya yun na yun. No? Kakainin niya, isi-CR niya pagkatapos. O pambabayad niya ng tuition fee ng anak niya. So, good for 1 year o good for a SEM. Diba? O ibabayad mo ng renta, good for a month. Hindi na siya lalago. Doon na siya. So, ang sahod ay puhunan. Pero sa kabila ng kanyang pagiging puhunan, ang sahod ay hindi lumalago. No? So, isa siyang anomaly. Isa siyang anomalya. No? Sapagkat ang sahod bilang puhunan ay hindi lumalago. Bagkus ay nauubos sa kamay ng manggagawa. Habang sa kamay ng kapitalista, ito'y paulit-ulit na lumalago sa anyo ng tubo. Mamaya, mas mauunawaan natin paano siya lumalago. Magkakarugtong ito ha. Yung 4 na punto, yung 4 truths, hindi siya magkakahiwalay. Okay. So, I guess, okay na tayo riyan. Ulit, mayroon ba tayong tanong? Pwede namang ihabol, ano? Kung medyo mabagal ang net o mabagal mag-type, naglo-load. So, sige lang, bato lang yung tanong. Okay, so sum up natin ang sahod bilang puhunan, sahod bilang kapital. A wage is a form of capital, meaning it is an investment made by a capitalist to make profit. Ayun yung sinasabi ko kanina. The capitalist pays his workers their wages, yung sahod nila, according to the work assigned to them. So, nagbabayad ng mga manggagawa, yung negosyante. No? At habang lumalabas yung pera ng negosyante, tumutubo siya. No? Mamaya, maitutuloy natin to. Teka, bumalik yata tayo sa naunang slide. Okay. So, yung nakukuha ng kapitalista mula sa factory ay yung tinutubo niya. No? Ginagamit niya yon, no, para mag-invest pa ng ibang negosyo. Ito yung pinaliliwanag ko kanina tungkol kay Lucio Tan at sa marami pang iba. Teka, iniisip ko. Si Manny Pangilinan, no? Si Manny Pangilinan ay may investment sa TV5. May investment din siya sa Holy Angel University sa Angeles, Pampanga.
at nagba-branch out ang Holy Angel University sa Porac. Nung panahon namin hindi ko alam kung natuloy ngayon. So bakit siya nagba-branch out sa Porac? Kasi dinidevelop ang Porac, 'di ba, ng mga Ayala, no? So ibig sabihin, magkakaroon ng development sa Porac, darami ang tao at magkakaroon ng mga subdivision para sa upper middle class. So mas maraming mga papasok sa Holy Angel University. So potential market nga naman ng Holy Angel University 'yon. In short, kapag kumita ang kapitalista ay hindi niya tinatago yung pera niya. Hindi niya nilalagay sa bulsa, hindi sa bangko. Naglalagay siya sa bangko, pero yung kinikita niya mula sa kanyang negosyo, highlight natin 'to. Yan. Yung kinikita niya mula sa kanyang negosyo ay ginagastos niya para magtayo ng mas maraming negosyo o mag-invest sa iba pang negosyo. At syempre, mas marami kang negosyo, mas marami kang tubo. Nakikita ninyo yung connection, no? Palaki ng palaki yung pera ng kapitalista. Hindi siya nauubos. Samantalang, yung manggagawa, yung sinasahod niya, yung perang pumapasok sa kanya, ay ginagamit niya to sustain himself, no? Para tustusan yung kanyang pangangailangan ng anak niya. Okay. Ngayon, ay hindi lang tuition ang problema, pati pa yung cost ng internet, no? Napapalakas ang cost ng kuryente sapagkat online classes, no? So in short, wala, hindi umiikot yung pera ng manggagawa. Palabas siya ng palabas. Puro siya outflow, walang inflow. Hindi siya cycle. Bago tayo magpatuloy, ano ang pera, no? Kumbaga, ano ang saysay ng pera, no? So pera, para sa marami ay ito ang nagpapatakbo ng mundo. O kung hindi man ito ang nagpapatakbo ng mundo, pag tinanong mo yung mga relihiyoso, sasabihin nila pera ang sanhi ng kasalanan. No? Pero kung titingnan natin sa objective dito sa sitwasyon natin, ano ang pera, what is money? Ang pera ay abstrakto, no? Pansukat sa lakas paggawa. Tandaan natin, kaya na-invento ang pera ay para magkaroon ng gauge o ng measurement yung mga kalakal. Nung unang panahon ay wala namang pera. Nung unang panahon ay barter laang naman. So halimbawa, ako ay mayroong isang basket ng mangga. Si Pedro ay mayroong isang basket ng sibuyas. So wala akong sibuyas. Si Pedro walang mangga. So ang gagawin namin, magpapalit kami. Tutumbasan lang namin kung ano yung ibinibigay ng isa't isa. Pero syempre, habang umuunlad ang ekonomiya, hindi naman pwedeng ganon, no? So, nagkaroon ng quantitative method, no? Para mapresyuhan ang halaga ng mga kalakal at ang halaga ng lakas paggawa. So, yun ang purpose ng pera, no? Totoo, nasasabihin ng mga tao na pera ang nagpapatakbo sa daigdig. Totoong sasabihin ng mga relihiyoso, pera ang ugat ng kasalanan, money is the cause of all evil. Totoo yun, pero sa pinaka-objective na pagtingin sa pera, walang halong pambobola. Ang pera ay abstrakto na panukat sa kalakal at abstraktong panukat sa lakas paggawa, no? Labor. No? Yun ang dahilan kung bakit nagkapera. No, hindi naman dumating si Satanas sa lupa na may dalang isang supot ng pera at ibinigay sa tao. Ayan, magkasala kayo, gamitin yung pera ninyo. Hindi naman ganon. Inimbento ng tao ang pera para tumbasan yung mga kalakal at yung lakas paggawa. So, ibig sabihin ay kung mawawala yung paggawa ng mga manggagawa, kung mawawala yung kanilang labor, ay mawawala ng value ang pera. Mawawala ng value ang pera sapagkat una, wala magpo-produce, walang manggagawa na lilikha ng kalakal aanin mo yung 250,000 mo kung wala ka namang motor na bibilhin, di ba? Aanhin mo yung 20,000 mo kung wala ka namang cellphone na bibilhin, di ba? Napatunayan natin 'yan sa pandemic, no? Dahil napakaraming mga kumpanya ang tumigil sa produksyon, yung mga manggagawa ay tumigil sa produksyon. So, anong bibilhin mo? Diba? Nagpa-panic buying ang mga tao, saan mo ilalagay ang pera mo? Nung nagyolanda, no, mas kitang-kita 'yan, no? Kahit yung mga mayayaman doon sa Tacloban ay nawalan ng halaga yung kanilang pera, no? Sapagkat wala siya talagang real economic value, nahiwalay sa produksyon at sa palitan ng kalakal. Hindi mo maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng meme na to, no? Pero parang sinasabi niya na yung mga financial institutions ay bluff, no?
bluff yung mga financial institutions, no? Kasi ang pera ay wala siyang halaga na hiwalay sa value ng lakas paggawa ng tao. Yan. O to tama, no? What commodity does the financial system provide? Ano yung pino-provide sa atin ng mga financial institutions, no? Kagaya ng World Bank, ng Asian Development Bank, no? Sila ay mga regulating bodies lamang naman na nagtatakda ng galaw ng merkado, galaw ng pandaigdigang ekonomiya, pero yung merkado, yung pandaigdigang ekonomiya ay nakatayo pa rin sa balikat ng mga manggagawa. So, ito yung ibig ko sabihin, makakatayo ba yung financial system? Makakatayo ba yung pandaigdigang ekonomiya kung wala ang mga manggagawa, kung wala yung wage relationship? So, sa madaling salita ay hindi, no? Dahil yung produkto na nililikha ng mga manggagawa, tandaan natin, basic, yung produkto na nililikha ng mga manggagawa, yun ang bumubuo doon sa GDP natin, Gross Domestic Product ng Pilipinas, no? And ibig sabihin, yung gross domestic product na yun na isa sa sukatan ng yaman ng bansa. Ibig sabihin, manggagawa ang gumagawa nun. No? Manggagawa ang lumilikha ng yaman ng bansa at hindi yung mga bangko, hindi yung mga financial institutions. Pero tayo ay nasa isang lipunang kapitalista, no? Kaya sa paningin ng lipunang kapitalista ay yung mga financial institutions, yung gobyerno, yung estado ang nagdidikta ng takbo ng ekonomiya, hindi yung mga manggagawa. So, money and the financial system actually represent a socio-economic relationship. No? So, pinapakita lang naman ito na mas pinahahalagahan ang pera sa panahon natin sa kabila ng lahat ay nagmumula sa uring manggagawa. So, yung mga walang pera ay napipilitang ipagbili yung katiting na mayroon sila. No? At yun nga, ang kanilang lakas paggawa. Alam nyo, dahil hindi naman ako una talaga na napasok sa Spark, no? May pinanggalingan ako na kabilang bakod noong ako ay kagaya na marami sa inyo na mga estudyante. Noon pa ay pinag-aaralan na namin to, yung political economy na yan, yung wage is price, wage is capital, no? Pero di ko siya maintindihan. Nung nagtrabaho ako, saka ko na lang siya naintindihan, no? Nung nagtrabaho na ako, doon ko naunawaan na wala naman akong kahit na ano na maaangkin na akin, wala akong masasabi na akin kung hindi yung aking skills, yung aking labor, diba? Pagharap ko sa HR at tinanong ako ng HR na tell me something about yourself, na I'm sure yung mga maghahanap ng trabaho o mga naghanap na ng trabaho sa inyo ay naranasan. Pag sinabi sa ng HR na tell me something about yourself, hindi mo naman sasabihin sa HR yung kung ano-anong meron ka cellphone, meron ka laptop. Hindi mo yun sasabihin. Ang sasabihin mo sa HR ay kung ano yung kaya mong gawin para sa kumpanya. At iyon yung bottom line nitong slide na to. Yung mga walang salapi, yung mga hindi saklaw ng mga financial institutions na yon, ay wala silang ibang pagpipilian kung hindi ibenta yung kanilang sarili, yung kanilang skills. Habang yung mga may pera, ay yung mga kapitalista, ay umaani ng bilyon-bilyon, kumikita ng bilyon-bilyon nang hindi nahihirapan, nang hindi nagpapagod. No, yung una kong trabaho sa Clark Freeport Zone, yung sinasabi ko sa inyo na nasa advertising ako, ay yung boss ko doon ay German, at may taga-timpla siya ng kape, mayroon siyang taga-print ng papeles niya, mayroon siyang driver, may taga-bitbit siya ng gamit niya, may tutor yung anak niya, no? In short, pahayahay. Habang kami noon, ang trabaho ko noon ay Lunes hanggang Sabado. May overtime pa ng linggo kapag natripan niya. Walang overtime pay yun, ha? No? So yun yung ibig sabihin nito, na yung mga may pera ay kumikita sila ng bilyon-bilyon nang hindi man lang pinagpapawisan, habang, balik tayo ng isang slide, yung mga manggagawa ay napipilitang ibenta ang kanilang sarili. Lahat, no? Ultimo, magtimpla ng kape ng boss mo na wala ba siyang kamay para magtimpla ng sarili niyang kape, gagawin mo, no? Sapagkat bahagi yun ng pagbibenta mo ng iyong sarili. Hindi lang skill, kundi sarili, buong sarili mong ibebenta sa iyong amo. No? Mahirap siyang maunawaan, no, kapag hindi pa nararanasan magtrabaho. Pero once na tayo ay pumasok na sa pagiging empleyado, ayoko sabihin manggagawa, no, pero sa pagiging empleyado, mararanasan natin ito at doon natin masasabi, ay, totoo pala. Yan, o sige, dito natin mas mauunawaan na yung sinasabi natin
kanina na ang ang sahod ay puhunan, no? Wage is capital. Dito natin siya mas mauunawaan. Wage is the source of profit. Dahil ang sahod ay puhunan, ang sahod ay investment, ang sahod ay kapital, so sa kanya nang gagaling yung tubo. Kasi investment ang pinagmumulan ng tubo, paano? Mamaya lalabas ako sa slide na to, ha. Gusto kong magpalit ng screen, gusto kong ipakita sa Excel kung paano siyang gagana kasi medyo magulo, hindi ko siya ma-visualize dito. Sorry, baka pet peeve ko lang yon, pero tingin ko mas maiintindihan din natin kapag lumipat ako sa Excel. Dito muna tayo sa left. Dito sa side ni Monopoly Man, 'di ba? Si Monopoly Man ay magi-invest ng sabihin na halimbawa, so dire-diretso ako magsalita. Halimbawa, ang negosyo ni Monopoly Man ay gumagawa siya ng t-shirt. Blue Corner, sige. Si Monopoly Man ang ari ng factory ng Blue Corner. Si Monopoly Man, kapag nag-invest siya ng 10 million sa raw materials, ano-ano ang raw materials para makagawa ng Blue Corner na t-shirt? So, sinulid, tela. So, bukod sa raw materials, gagastos din si Monopoly Man para sa makinarya. Ano ang gagamiting makinarya para sa paggawa ng t-shirt na Blue Corner? Na si Monopoly Man million. In short, ang overall investment Monopoly Man ay 20 million. So, hindi pa natin kinukunta ito, ha, mga kasama, yung bayad niya sa planta, pampatayo ng planta, physical plant, no? Yung factory, in short, no? Kasi sa terminology ng mga tibak ay hindi naman sinasabing factory, planta, no? Plant, no? Dahil yun din naman yung ginagamit ni Marx doon sa kanyang Paul Econ. Di sige, factory. So sabihin na natin na nag-invest si Monopoly Man minimum of 20 million, no? Kasi ang 20 million ay raw materials pa lang yan, at bukod sa raw materials ay yung makinarya, yung tools. So 20 million yung kanyang minimum na investment. Ang tawag diyan ay old price, old value, lumang halaga, no? Bakit siya lumang halaga? Kasi yun na yun eh. Pag gumastos si Monopoly Man ng 10 million para sa raw materials, 10 million para sa sewing machine, hindi na yun kikita. Stagnant yun. Paano yun kikita? Lipat tayo dito sa kanan, no? Dito sa kanan, si Monopoly Man ay gumastos ulit, again, gumastos siya ng 10 million para sa sinulid at sa tela. Gumastos siya ng 10 million para sa sewing machine. Kailangan niya mag-hire ng mga manggagawa para yung kanyang raw materials at yung kanyang machinery ay magkaroon ng bagong halaga. Okay, lipat ako sa Excel ngayon. Mag-stop ako ng screen sharing. Tingin ko ay mas maipapaliwanag ko ito kapag naka-linya siya na mukhang accounting table. Mukha lang, no? Pero hindi naman talaga accounting table. Ayan, naglo-load na. Okay, so nakikita ba? Ayan, nakikita ko na siya dun sa aking monitor. So si Monopoly Man, dito sa column A, si Monopoly Man ay gumastos ng 10 million para sa raw materials. Ito nga yung sinulid, ito nga yung tela. At gumastos siya ng 10 million para sa machinery. Ang old value na inilabas ni Monopoly Man mula sa kanyang bulsa ay 20 million. Okay. Pero itong 20 million na to, hindi ito lalaki. Hanggang dyan na lang yan. Kaya nga siya old value. Ibig sabihin, wala siyang bagong halaga. Wala siyang bagong value. Lumang halaga siya. Pera na siya ni Monopoly Man from the very beginning. Nastos niya as investment sa kanya negosyo. Paano magkakaroon ng bagong halaga? Si Monopoly Man ay maglalabas ng 10 million. Dito tayo sa column E, yung naka-highlight ng red ang font. So para yung old value ay magkaroon ng new value, si Monopoly Man ay kinakailangan gumastos ng additional 10 million para sa wage, sahod ng mga manggagawa. Bakit? Kasi yung manggagawa ang magtatahi ng t-shirt. Kaya siya walang value, kaya siya old value kasi yung raw materials dito sa column A, kahit na 20 million yan, raw materials at machinery, pag pinabayaan mo yan sa loob ng factory na walang manggagawang nagtatahi, magdi-depreciate ang value niyan. Yung sinulid ay magagato pala sa mga Tagalog, ibig sabihin magiging brittle. Yung tela, the same, magiging brittle siya kapag hindi siya nagamit. Yung sewing machine ay kakalawangin, so magdi-depreciate yung kanyang value. The same with the factory.
Yung gastos ni Monopoly Man sa factory, rumirenta siya buwan-buwan, kung wala namang naipoproduce na t-shirt, di liability pa sa kanya yon. Bumabayad siya ng kuryente, bumabayad siya ng amilyar ng tax sa munisipyo. So kung wala talagang new value, ito yung new value yung presyo ng mga t-shirt na mapoproduce. Kung wala yan, liability pa kay Monopoly Man yung 20M na inilabas niya, kaya siya tinawag na old value. Ang susi para magkaroon ng new value ay gumastos ng pasahod sa mga manggagawa. Kapag si Monopoly Man ay gumastos ng pasahod sa mga manggagawa, di madadagdagan yung kanyang investment, madadagdagan yung kanyang gastos. 30 million na yung kanyang gastos, total expenses, no? Kapalit naman ng kanyang total expenses na yon, 40 million na presyo na mapoproduce ng t-shirt. Siyempre, kung magkano yung gagastusin ni Monopoly Man, hindi yun yung eksaktong presyo na kailangan niyang tapatan. Tataasan niya yung presyo ng kanyang t-shirt, no, para matapatan niya yung halaga ng kanyang old value, no, para mabawi niya yung kanyang investment. Yung kanyang tutubuin na 10 milyong piso, 10 million pesos, yun yung tinatawag na rate of exploitation. Tantos ng pagsasamantala. Bakit? Kasi ito yung labis na halaga na napupunta sa bulsa ni Monopoly Man. Habang ang manggagawa, magkano ang tinatanggap niya? 600 per day. Again, so si Monopoly Man ay gumastos ng 20 million, nag-invest siya sa kanyang itinayo na factory ng t-shirt, Blue Corner. Meron siyang ginastos na 10 million para sa raw materials, 10 million para sa machinery. Hindi pa natin sinama sa kwenta yung tax, yung bayad sa factory, sa building. So, in short, naglabas ng pera si Monopoly Man. Pero kung magkano yung nilabas niyang pera, stagnant yun, hindi yun gagalaw. Unless magpapasok siya ng manggagawa. Kapag yung manggagawa, ipinasok niya, lalaki yung kanyang gastos. Dagdag investment niya yon, di ba? Pero dahil lumaki yung kanyang gastos, tinataasan niya yung presyo ng kanyang t-shirt na ibinibenta, no? Dahil tinaasan niya yung presyo ng kanyang t-shirt na binibenta, di nabawi niya yung kanyang investment na 30 million, tumubo pa siya ng 10 million. 10 million, kay Monopoly Man lang yan lahat. Highlight nga natin. Yan naka-highlight ng yellow, naka-bold pa yung font. Sa isang tao lang mapupunta yan, kay Monopoly Man lang yan lahat. Samantalang ang manggagawa na gumawa ng t-shirt, 600 per day lang yung kanya nakukuha. Ayan, no? Nilagyan natin ng label na laborer, highlight din natin. Nakita ninyo kung bakit siya tinawag na rate of exploitation? Tantos ng pagsasamantala, no? Agsasamantala siya. Ang 10 million ay napupunta sa iisang tao lang, si Monopoly Man. Iisang tao lang siya. Samantalang tong 600 na to, sa manggagawa lang yan. Diba? Ito yan yung 10 million na to, pag sinam total mo, yung 600 lalabas 10 million, ibig sabihin, yung 10 million na investment ni Monopoly Man, paghahati-hatian ng mga manggagawa kung ilang manggagawa man ang kasya dyan. Samantalang si Monopoly Man, solo niya yung 10 million. Iyan yung sinasabi natin na ang sahod ay kapital. Wage is investment, wage is capital, sapagkat habang nagpapasok ng tao si Monopoly Man, lalong dumarami yung kanyang product, lalong tumataas yung kanyang sales, lalo niyang nababawi yung kanyang investment, lalong tumataas yung kanyang tubo. Okay? May tanong? Okay, hihinto ako sandali rito dahil alam ko medyo mahirap itong intindihin. Nung una ko siyang kinuha, maraming taon na, sumakit ang ulo ko. Nung ikalawa ko siyang kinuha, kasama ng BNP, sumakit din ang ulo ko. Kasama ng mga manggagawa sa Yingang Motors sa Caloocan, yung gumagawa ng mga Rusi na motor. Sige, subukan nating mag-compute ng real time para mas maunawaan natin, ha? Gawa tayo ng bagong sheet. So, ito ay kwento ng mga manggagawa na nakasama kong nag-ED nito. Nung una akong nag-ED nito, ang kasama ko mga manggagawa ng Yingang Motors, mga kasama sa BMP. So, sa kwento nila, ang sinasahod ng bawat isang manggagawa ay 1,000 per day.
So yun yung sinasahod ng bawat isang manggagawa, no? 1,000 per day yung kanilang sinasahod, no? Ang quota ng bawat isang manggagawa kasi ulit no tatrabaho sila sa Yingang Motors. Kung familiar kayo doon sa mga motorsiklo na Rusi, sila ang nag-assemble nun. So, ang quota nila ay makapag-assemble ng isang motor, ang 8 motor, 8 motor kada araw. Ibig sabihin, isang motor kada isang oras. 8 hours ka lang nagtatrabaho. 'Di ba? 8 hours ka nagtatrabaho. So, ibig sabihin, sa isang oras, kinakailangan makapag-assemble ka ng isang motor. Wala namang motor na ginagawa rito. Dumarating na lang dito yung mga parte ng motor galing Taiwan, galing Japan, i-assemble na lang ng mga manggagawa. Tong 8 na to ha, 8 motorcycles per day. Minimum lang to. Kailangan pa nilang lampasan yung kanilang quota. Magkano ang factory price ng motor? Factory price pa lang, ha? 25K. No, factory price yan. So, ibig sabihin, pwede pa yung lumaki kapag ka napunta na dun sa dealer. So, in short, wait, lagyan ko to ng label, ha? Yan. So, yan ang presyo ng isang motor kada unit, 25K. So, in short, si worker, tumatanggap siya ng 1,000 per day, kapalit noon, magtatrabaho siya ng 8 hours. Sa loob ng 8 hours, dapat makagawa siya ng 8 motor. No? Isang motor kada oras. At ang tinatanggap at ang presyo ng motor ay 25K factory price. So, wag na tayong lumampas dun sa factory price. So, sabihin na natin, 25K times 8. Sorry, hindi ko nalagyan ng equal sign. 200K. 200K ang new value na ipinasok ng isang manggagawa kay Yingang Motors. 200K ang ipinapasok ng isang manggagawa sa may-ari ng Yingang Motors, kung sino man siyang anak ni Pilato, kung siya man ay Taiwanese o Japanese o kung saang lupalop man siya ng daigdig ng galing, 200K ang kita niya sa isang manggagawa na gumagawa ng 8 motor kada araw. 200K, mga kasama. Samantalang ang tinatanggap ng manggagawa ay 1,000 per day. See, ang may-ari ng Yingang Motors, sa isang manggagawa pa lang, tumatanggap siya ng 200K kada araw sa 8 motor. Sales na niya to, mabebenta to sa ayaw at sa gusto natin. Kaya nga nagse-sale Kaya nga nagfa-factory sale, di ba? Para yung mga unit na hindi nabebenta ay lalabas pa rin, makakatumbas pa rin ang pera, no? Sabihin na natin na mayroong 100 manggagawa. So, ibig sabihin, 200K times 100. May 100 na manggagawa. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, si Yingang Motors ay kumikita ng 20 million para sa mga motor. At ang pinapasahod niya sa manggagawa niya, 1,000 lang. Okay? Itong kikitain na to ni Yingang Motors, gagamitin niya yan, pambili ng mas maraming spare part, pambili ng mas maraming makinarya, pambili ng pagpapatayo ng mas maraming branch, no, ng maraming delivery outlets, distribution outlets. So, mag-i-invest pa siya dyan. Lalaki pa yung 20 million niya. Samantalang si manggagawa, ayan na yan, yung 1,000 na yan. Wala na idadagdag yan. Gastos niya yan sa maghapon. Ito ang tantos ng pagsasamantala. Kung magkano yung sobra, ito yon, no? Ito ang tantos ng pagsasamantala. Kung dito kay Monopoly man, 10 million times pinagsamantalahan ng manggagawa. Kay Yingang Motors, 20 million times pinagsamantalahan ng manggagawa. Okay? May tanong tayo ito. Titigil ko na yung aking screen sharing. Yan talaga ang pinakamahabang bahagi ng diskusyon. Computation yan, mathematics, no? At ako ay hindi magaling sa math, kaya nga ako ay teacher at kaya nga ako ay language teacher at kaya nga ako ay nagsusulat dahil pinakaayoko ang math, pero pinipilit kong intindihin itong parting ito dahil napakahalaga nito sa pag-aaral natin nung sistemang kapitalista. Okay. So balik na ako dun sa slide na pina-flash ko kanina. Okay.
Ulit, wala ba tayong tanong, mga kasama? Medyo nakakalula yung computation na yun, ha? In short, wage is the source of profit. Habang nagpapasahod ng manggagawa si kapitalista, lalong lumalaki yung bagong halaga, yung new value. At habang lumalaki yung new value, lalong lumalaki ang tubo ng kapitalista. Samantalang, si Bob the Builder ay yun lang tinatanggap niya, 600 per day, 1,000 per day, yun. Ganong kalaki ang disparity. Flash. So, tama ba? Tigil ko muna yung aking screen sharing. Magre-refresh muna ako. Ayun, nawalang. So, nag-freeze yung aking screen. Okay. Sige, habang hihintay natin na mag-refresh yung aking screen, tanong muna. May tanong si Adrian. Teka, buksan ko lang dito. Kas, bakit po kapag nagtataas ng sahod ay nagtataas rin ng mga bilihin? Basically, binabawi ng mga kapitalista yung ginagastos nila sa pasahod. Yun lang yun. No, kaya kapag nagtataas ng sahod, nagtataas ng bilihin. 'Di ba? Hindi naman natin naranasan kahit minsan na tumaas yung sahod natin and yet yung mga bilihin na natili lang sila. No, kumbaga ay status quo. Hindi kasi bakit? No? Bakit nagtataas ng bilihin bakit nagtataas ng presyo ng bilihin kapag nagtataas ng sahod? Kasi exactly, binabawi ng mga kapitalista yung kanilang mga gastos. No? Yung mga economic managers ng Pangulo ng Malacanang, syempre, papayuhan nila na magtaas ng halaga ng bilihin para yung mga kapitalista makabawi doon sa idinagdag nila sa sahod. No? Ito yun, ang sasagot sa tanong ni Kas Adrian, yung bagong slide na naputol kanina. Hintayin lang natin. Na habang bumababa ang sahod, tumataas ang presyo. And therefore, kapag tumaas yung sahod, dapat itaas din yung presyo ng bilihin at yung tubo. O yan. So, mas mababa pa sahod sa manggagawa, mas malaki ang kita ni kapitalista. The price of which determines how much profit the capitalist makes. Okay. Okay, ito yung huli. No? Wage comes from the workers. Ang sahod ay nanggagaling din sa manggagawa. No? Yung bagong halaga na pinakita natin kanina, teka, mabalik pala ako doon sa Excel. Sorry magulo. Wage comes from the workers. So, itong bagong halaga na nilikha ni Bob the Builder, eto, no? Yung bagong halaga, naka-highlight siya, no? Yung 40K, 40 million, sorry. Sana nakikita ng lahat. Yung 40 million, tutubo siya, di ba? Ng 10M. Mula dyan sa tubo na yan, iaawas na niya yung mga susunod niyang pasahod sa kanyang mga manggagawa, iaawas na niya. Ibig sabihin, iawas, idededuct. No? Dededuct na niya. Hypothetical lang, no? Kaya talagang hindi magbabalanse yung wage at saka yung rate of exploitation. No? Mas makikita natin siya rito. Ito, yung 1K na sinasahod ng manggagawa, dito sa tinubo ni Yingang Motors na 20 million, i-deduct na niya yung pasahod niya sa mga manggagawa para sa susunod na buwan. Therefore, yung sahod ng manggagawa nanggagaling din doon sa sales. Sa cost ng motorcycle per unit, manggagawa gumawa niyan. Manggagawa ang gumawa nitong 25K na to na motorcycle cost per unit. Manggagawa ang gumawa ng 200K new value. Kung kaya ng manggagawa na may 8 motorsiklo per day, ibig sabihin yung 25K na yan, magiging 200K yan. No? Kasi isang motor lang naman to, kaya nga ng manggagawa na tumapos ng 8 motor kada araw. So magiging 200K siya sa loob ng isang araw. Pag nagsama-sama yung produkto ng 100 manggagawa, yung 200K magiging 20M. So mula sa 20M na to, i-deduct na yung pasahod ng manggagawa. Therefore, ang manggagawa rin ang gumagawa ng sarili niyang sahod. Kalokohan yung naririnig natin na ang sahod ay galing sa kagandahang loob ng employer. Kalokohan yon. Paano manggagaling sa kagandahang loob ng employer? Ang pinagmumulan nung
sinasahod ng manggagawa ay yung nililikha rin niyang presyo. Yung nililikha din niya mula sa sales. So, wage comes from the workers. In short, ginigisa ang manggagawa sa sariling mantika. Pero, yung kapitalista pa ang malakas maghamon ng utang na loob. No? Turing mo daw yung kumpanya bilang pamilya mo dahil pinasasahod ka. Tumanaw ka ng utang na loob sa boss mo dahil kung hindi dahil sa boss mo, wala kang trabaho. Magtrabaho ka muna bago ka sumahod. No? Work before you get paid. Pero in short, yung pasahod sa manggagawa ay nanggaling doon sa new value na sinampa niya kay Monopoly Man. No? At yung new value na yun, i-deduct na ni Monopoly Man yung kanyang sahod doon. In the end, malaki pa rin ang kita ni Monopoly Man. Ano naman yung 20, ano naman yung 1K per day sa manggagawa doon sa 20M na kikitain ni Monopoly Man. Di ba? Okay. So, wages are simply part of the owner's overhead costs. Ayan, part of the owner's overhead cost. Bahagi lang siya nung kinikita ni Monopoly Man. And the boss has every interest to skimp on wages. Nung ako ay nasa Clark ulit, nung nagtatrabaho na ako doon sa eBay at sa Amazon Australia, ang pangako sa akin ay 18K, ang nakukuha ko lang ay 16K kada araw. Kada buwan, sorry. Yaman ko na noon kung 16K kada araw. Sana all. No? Pero ang nakukuha ko lang ay 16K kada buwan. Bakit? The boss has every interest to skimp on wages. Pinatawan kami ng napakahigpit na policies. Kapag walang pasok, may deduction siya sa overall na sahod. Ang dami nating holidays, di ba? Ang katwiran nila, dahil Australian yung boss namin, so yung holidays natin dito sa Pilipinas, hindi siya paid. Kasi yung holiday natin, hindi naman nila holiday. Alam ba, Bonifacio Day. Pakialam ng mga Australiano kay Bonifacio. O Rizal Day. Pakialam ng Australiano kay Rizal. Diba? So yung holiday natin dito sa Pilipinas, wala kaming pasok. So hindi yun bayad. No work, no pay. Again, the boss has every interest to skimp on wages. Ang kapitalista ay nakaka-imbento ng 1,000 isang dahilan para lang baratin ang manggagawa. So anong katotohanan sa likod nito? Pag sinam up natin yung 4, ano ulit yung 4 truths? Una, ang sahod ay presyo. No? Presyo siya na dinidikta ng kapitalista sa manggagawa dahil binibili ng kapitalista yung lakas paggawa, yung skill, yung lakas paggawa ng manggagawa. No? Ang sahod ay puhunan. No? Dahil habang gumagastos sa sahod, si Monopoly Man, si kapitalista, lalong lumalaki yung kanyang tubo. Inversely, habang gumagastos mula sa kanyang sahod yung manggagawa, walang natitira sa kanya. No? Ang sahod ay pinanggagalingan ng tubo. No? So pinakita natin yun dun sa computation. And lastly, ang sahod ay nagmumula rin sa manggagawa. Yung value na ay galing sa new value. Pag sinam up natin yun ay ang katotohanan, ang mga manggagawa ay alipin. Aliping sahuran. No? So sa ilalim ng kapitalismo, wait. No? Liitan ko ng konti yung aking screen. Ayan, para mabasa ng buo. So, sa ilalim ng kapitalismo, ang tao ay kalakal, hindi tao. Pinagbibili natin yung ating lakas paggawa at lumilikha tayo ng tubo. Yung tubo natin, unpaid labor yon. No? I mean, yung tubo ng kapitalista sa ating galing yon, sa ating mga manggagawa, at yun ay unpaid labor. Kaya siya sinabing rate of exploitation. Pagsasamantala, unpaid, hindi bayad yon. No? So walang pinagkaiba. Sa lipunang alipin, ang lipunang kapitalista, nung lipunang alipin ay pinakakain lang naman si alipin, di ba? Si aliping namamahay, pinakakain lang siya, pinatitira sa bahay ng kanyang Panginoon. So ngayon, alipin pa rin naman, pinasasahod na nga lang. Kaya sinasabi natin na ang manggagawa ay walang pag-aari. Sapagkat noon, nung panahon ng alipin, wala siyang pag-aari. Yung kanyang sarili ay walang, yung kanyang sarili hindi niya pag-aari, di ba? Ang alipin, yung kanyang amo ang magsasabi, yung kanyang master, yung kanyang Panginoon ang magsasabi kung kailan siya magpapakasal, di ba? So, ibig sabihin, ultimo kanyang sarili, hindi niya pag-aari. The same sa manggagawa, sa ilalim ng kapitalismo, hindi pag-aari ng gagawa yung kanyang sarili dahil napresyohan na siya sa simula't simula pa. Okay, so, ang tanong, bakit ganun? No? Bakit kung sino pa yung lumilikha ng lahat ng yaman, why should someone who contributes bakit kung sino pa yung walang nililikhang yaman, yung hindi nagpapagod, yung hindi naghihirap, no? Why should someone who contributes nothing to the production and distribution of goods keep the lion's share, diba, of the profit?
bakit siya pa yung magdidesisyon sa terms ng pagtatrabaho. So, in short, hindi dapat ganon. Dapat ay baliktarin yung ganong sistema. Dapat ay baguhin yung ganong sistema. At papaano siyang babaguhin? No? Una, para mabago siya, dapat muna nating alalahanin. Ano interes ng kapitalista? Ang interes ng kapitalista ay magpalaki ng tubo, di ba? Anong interes ng manggagawa? Ang interes ng manggagawa ay makatanggap ng sahod, no? Pakinabangan yung produkto ng kanyang kamay, yung kanyang likhang kamay. So, nagtutunggali ba yung mga interest na ito? Do these interests conflict? Of course. Nagtutunggali siya. Gusto nga ng kapitalista mas yumaman, no? At sabi natin kanina, he has every reason to skimp on wages. So talagang magtutunggali yan. Can these interests be reconciled? Sadly, hindi. No? Hindi magtatagpo yung interest na yon. Dahil sa umpisa pa ay magkatunggali na. No? Nagka-clash na yung kanilang interest at sila ay nanggaling sa magkaibang uri. Okay? So, ito na yung alternatibo ngayon. Kung hindi pala yan, kung hindi pala magtatagpo, itong pinababanggit natin na to, interest ng kapitalista, interest ng mga manggagawa, nagtutunggali sila lagi, hindi sila magtatagpo, di might as well mag-explore tayo ng bagong alternatibo sa sistemang mayroon tayo ngayon. At ano yung ating alternatibo? Ang alternatibo natin ay surprise. So, ang kapitalismo raw ay geared purely towards maximizing surplus value for the owner. Yun na yung sinasabi natin kanina paulit-ulit, na ang kapitalismo ay walang ibang hangad kundi magpalaki ng tubo, ng kita, ng hindi isinasalang-alang without regard for, una, kalikasan. Bakit nagkaganyan nung bumagyong Ulysses? Diba? Napakadaling sabihin, no, na bakit hindi kayo umalis dyan sa kinatitirahan ninyo. Nung Ondoy, ganyan ang karanasan ninyo. Alam nyo naman na lumulubog dyan. Alam nyo naman na bahain yan. Pero mga manggagawa itong mga ito. No, hindi ganun kadali sa manggagawa na magpatayo ng bahay, lumipat, hakutin yung kanyang buong pamilya, humanap ng kapalaran sa ibang lugar. Hindi ganun kadali sa manggagawa yon. Ang dapat sisihin ay kung sino yung nasa likod ng illegal logging, na isang negosyo, isang malaking negosyo, no? At dahil sa kapitalismo ay wala namang pagsasaalang-alang sa kalikasan, yun talaga. No, tingin ko dapat palitan natin itong slide na ito nung mga karanasan ng bagyong Ulysses, no? Kasi ito ay karanasan sa ibang bansa, yung bushfire, no? Sa Pilipinas ay hindi naman nagkaka-bushfire. Ang unang palatandaan ng pagkasira ng kalikasan dahil sa kapitalismo ay yung mga malawakang pagbaha, yung mga flash flood, na ngayon na lang ako ulit nakakita ng mga baha na umaabot sa bubong. No? Kami sa Bataan ay nakatira sa baybay dagat. Nasa coastal area kami. Pero sa tinagal-tagal ko sa Bataan, 20 taon, ay hindi kami binaha ng ganong kataas kahit nakalawit kami sa dagat. Ngayon na lang. Bakit? No, dahil nung pagkasira sa kalikasan, dulot ng kapitalismo. Ayan, yung paglabag sa karapatan sa lupang ninuno. So, narinig naman natin kung ano yung anunsyo ng pinakamagaling sa lahat ng tuta. Itutuloy daw yung pagbubukas sa Kaliwa Dam. No? Sa kabila nung bumaha na at lahat, nasira na ang lahat ng pwedeng masira. Lumubog na ang lahat ng pwedeng lumubog. Pero itutuloy yung Kaliwa Dam. Bakit? Sapagkat may kikita. Yun lang naman palagi. Yun ang turo ni kung paniguradong kilala ninyo si Jones. Ano? Nung una kami nagkakwentuhan ni Jones, ang bilin sa akin ni Jones, sa lahat ng issue ang palagi mong titingnan, sino ang tumubo? So dahil may tutubo doon sa pagtatayo ng Kaliwa Dam, itutulak talaga niya yan. Diba? Ipupush talaga niya yan sapagkat mayroong tutubo at tutubo yung kanyang amo ng mga kapitalistang Chino. So, siyempre, kung pagpapahalaga sa kalikasan sa lupaing ninuno, di wala ring pagpapahalaga sa kapakanan ng mga manggagawa. No? Sabi nga natin kanina, binabarat ang sahod at kapag nag-assert o nag-giit ng kanyang karapatan, ay ito yung nagiging katumbas. So, sum up natin, no? Ang motibo ng kapitalismo o ng tubo, yan, ay una, akumulasyon, paghahakot, no? Accumulation na yung ginamit na termino, ibig sabihin paghahakot, pag-iipon, pag-iimpok, promotes accumulation of more and more value with no regard for ecological and human welfare. At creates harmful institutions
that solidify the people of or the power, sorry, no, that solidify the power of the bosses. Lumilikha siya ng mga institusyon na itinataguyod yung karapatan ng mga naghaharing uri. Ano yan? Yung gobyerno mismo, yung estado mismo. Lahat ng batas ay pabor sa kapitalista at kahit minsan ang dole ay hindi pumabor sa mga manggagawa. Mapabor man, mabibilang mo sa daliri. Sabi nga na matatanda sa amin, madalang pa sa sumasampalataya. At naranasan ko mismo yun. Ano? Pag nagsumbong ka sa dole, ay ititip ka sa boss mo. No? Sasabihin sa boss mo na nagsumbong ka. So, hindi siya confidential, no? Na parang ikaw ay nakatagpo ng abogado. Hindi siya ganon. Supposedly, ganon siya. No? Pero dahil siya ay isang harmful institution na nilikha ng profit motive ng kapitalismo, hindi niya talaga keep confidentially kung ano yung sinasabi ng mga manggagawa. And lastly ay the profit inherently robs people of their wealth, their time, and their creativity. Narasan ko to. Unang-una, language teacher ako pero hindi ko yung ginagamit. Nagtatrabaho ako sa advertising. So doon pa lang yung aking creativity ay nawawala na. Robs people of their creativity. Yung kakayahan ng isip natin na lumikha ng panibago. Siguro yung si kasamang Adrian, naranasan niya magtrabaho. O yung ilan pa na mga naranasan magtrabaho dito, mga student assistants. Pag umuwi ka sa bahay, wala ka ng ibang gagawin kung hindi matulog. No? Ngayon ko na lamang naranasan yung magbasa ulit. Bahagi na siya ng trabaho ko ngayon bilang isang cultural worker. Pero yung lumikha ng art, yung magbasa, yung tumula ulit, ngayon ko na lamang siya nararanasan. Nung ako nagtatrabaho, nung ako nasa industriya, wala, para kang buhay na patay. Dahil mo pa ang zombie, pag uwi mo sa bahay ay tulog ka na lang. Dahil ng kasmo ang tao, di bilang kalakal. Ang kalakal, pagkagamit ay dispose. Diba? So, gagana ba ang daigdig? Would anything function without the workers? Alam naman natin, kapag nawala ang manggagawa, syempre, hindi tindig ang daigdig. Dahil manggagawa ang may likha ng value. Yun. So, kung walang manggagawa, walang silya, walang mesa, walang kahit ano, walang tricycle, walang bus, walang kahit na ano. Ano yung ng proletaryo, di ko alam kung narinig yun, ang manggagawa raw ang lumikha ng mga palasyo ng hari. Mga palasyo ng hari, ikaw ang nagtayo, ikaw rin ang humukay ng palamuting ginto. So ibig sabihin ang lahat ng gumagawa ng yaman sa buong mundo ay mga manggagawa. So would anything function without the workers? Hindi. So wala naman dinaragdag yung kapitalista. What does the capitalist add to the economy that the workers could not do themselves? Wala. Ano yung admin functions? Bakit hindi ba siya kaya ng manggagawa? Anong trabaho ng kapitalista? Timpla ng kape? Gawa ng accounting book na dinadaya ang gobyerno dahil mayroon dalawang accounting book, may balanse, may adjusted. Ano dinaragdag ng kapitalista? Wala. Umupo sa loob ng opisina, magpalaki ng kanyang tubo. So, kailangan natin ng isang better alternative, ng isang bagong daigdig na wala ang impluwensya ng kapitalismo at ang bagong daigdig na yan ay wala kundi ang sosyalismo. So, itong sosyalismo ay hindi ko kaya ngayon sapagkat may hiwalay na ED para rito. At sa ibang paksyon o sa ibang grupo, sa ibang organisasyon, tinatalakihan yung sosyalismo sa isang upuan, isang bagsakan. Pero tayo hindi natin ginagawa yon. Unang-una, ayaw nating ma-dilute, ayaw nating malabusaw, ayaw nating lumabnaw, ayaw nating ma-tone down, kasi overload na, information overload. At ikalawa, hiwalay na paksa naman talaga siya, na hiwalay siyang pag-uusapan. Pinakamahalaga ay maunawaan natin ngayon anong ugat ng kahirapan. Yun yung pinag-aralan sa ARAC. Kaya aralin sa kahirapan, tutuklasin mo yung ugat ng kahirapan at papaano yung ugat ng kahirapan ay nangyayari sa araw-araw. Yun yung PACUM. Kaya nga siya pangunahing kurso ng uring manggagawa ay sapagkat pag-aaralan mo yung araw-araw na buhay mo rito. Itong PACUM ay papaano yung sistema ng kapitalista ay nagta-translate o nagre-reflect sa araw-araw na buhay. So, uring manggagawa, hukbong mapagpalaya. Slogan na to ng sosyalismo at mas mauunawaan natin to pag kinuha natin yung paksa ng sosyalismo. 2 topics to go. 1 topic to go. May imperialismo, pagkatapos nun ay yung sosyalismo at revolusyon patungo sa sosyalismo. So, ayun.
tayo ay nakaraos 10 minutes bago yung itinakdang oras ni Cas Angela. Kahit na matagal nang hindi nakakapag-ED, tansyado ko pa rin yung oras at awa ng Diyos ay kabisado ko pa rin. So, ilaan natin yung natitirang 10 minutes sa tanong-sagot. Baka mayroong gustong magtanong. May natitira pa tayong mga kasama rin. Si Adrian, dito pa, si Justin, si RG at saka si Shane. So, kung may gustong magtanong, go lang.